Ang taglay niyang talento sa pag-awit ay nagbukas sa kanya ng oportunidad para makapagtrabaho sa Japan. At tulad ng isang awitin, ang buhay niya rin ay naglalaman ng isang mahabang kwento ng hirap at tagumpay. I was 8 years old nung makita kong sinaktan niya ang mother ko. That's the time na naisip ko, paglaki ko, aalisin ko doon ng nanay ko. Ang ginawa ko po, I just learn how to sing and sing and sing. Sa paglipas ng panahon, si Liza ay napagbuhatan din ng kamay ng sariling ama. So, meron po siyang ugali na kapag nananakit siya sa amin, pag nasasaktan niya kami, tuloy-tuloy yun, kahit na dugoan na kami, hindi niya kami tinitigilan. So, nung time na yun, hindi na po nakayanan ng nanay ko. Sabi niya, babalikan ka ng tatay mo, lumundag ka na sa bakod. Tig-pipiso siyang iniipon. Nilagay po niya lahat doon yung piso. Sabi niya, gamitin mo ito, mamayang madaling araw, susunod ako sa'yo. Talagang duguan po ako, sumakay ako ng Victory Liner. Then, ang naisip ko po doon, kailangan ko siyang kayanin. Kailangan mas maging matatag ako kasi yung pag-alis ko na yun, wala na po akong balak bumalik. Agad siyang tumungo sa kanyang kapatid na nakatira sa Maynila. Matulog po ako, pagkagising ko, katabi ko na yung mami ko. Inako na ni Liza ang responsibilidad na buhayin ang kanyang ina sa paraang alam niya, ang pagkanta. Di kalaunay, nag-audition siya bilang Pinoy singer na ipapadala sa bansang Japan. At laking tuwa niya nang siya ay matanggap. Lumipad patungong Japan si Liza kung saan nagsimula ang kanyang karera. Ngunit naging daan din ito sa mas matindi pang mga karanasan. Doon ko po naranasan yung makipag-usap sa customer at yung damit mo iksi na. Hanggang sa meron po akong nagustuhan na customer namin, nagyayaan po kami na iinuman kami. Doon po yung first time kong uminom na nalasing akong wala na talaga akong alam. Binuhat na pala nila ako papuntang kotse, hindi ko alam. He was touching me, he was kissing me. Akala ko hanggang doon lang, nagkaroon na ng pilitan. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari kasi I was 15. Nung isip ko na siya, I was 19, na I was raped. Inilihim niya sa kanyang ina ang karahasang nangyari para hindi na ito mag-alala pa sa kanya. Doon na po ako natutong magrebelde. Hindi po sa mga magulang ko, but sa sarili ko. Natuto na ako mag-smoke, natuto na akong uminom, natuto na rin ako makipag-boyfriend. Hanggang sa dumating ang araw na babago sa kanyang buhay. Yung ate ko, madalas siya magpadala sa akin ng tape na ang laman po nun ay mga testimony po ng mga tao. Narinig ko po yung He Will Carry You. Tapos yung Matthew 11:28, come to me all of you who are heavily laden and take my yoke, sabi niya, and my yoke is so easy, sabi niya gano'n, and it will give you rest. Doon ko nasabing, pagod ako doon sa ginagawa ko, Lord, gusto ko yung kapahingahan, yung rest. Doon ako umiiyak. So habang nananalangin yun, sumusunod ako. Naging aktibo siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho. Subalit, isang bagay ang bumabagabag sa kanyang isip. You cannot serve two masters. Naglalasingan kayo, tapos magba-Bible study kayo. I'm lying. O dahil nagigilty ako sa Lord, everything I'm doing to the Lord, in-stop ko lahat yun. Nakapag-asawa si Liza ng isang Hapon kung saan sila ay nagkaroon ng isang anak. Subalit, You pay me! You pay me! You pay me or I will kill you! No, you can't do that. I'm your wife. You know, this is just so early! Nag-divorce din po kami kasi di ko nakaya yung ugali ng husband ko. Na mapagbilang siya ng lahat ng ginagastos niya, hindi siya nag-workout. nagtangka siyang magpakamatay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan kaya naman naisipan niyang tawagan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pagkakausap ko sa kanila, parang naglilipa na silang yung mga pamangkin ko, yung bayaw ko, yung mami ko, nag-aagawan sila sa phone. At ang sinasabi lang nila, "We miss you, tita, we love you, come home." Papakilala namin sa iyo ang Diyos. That is my first time that I ever heard that.
Umuwi siya sa Pilipinas at muling nakatagpo ang Panginoon nang siya ay dumalo sa isang Encounter God retreat. Yun po yung turning point na naranasan ko. God is real, na God is true, na si Lord pala, hindi siya sinungaling, na totoo pala yung sinasabi nilang buhay si Kristo. Doon ko naranasan lahat-lahat yung miracle ng Diyos. The moment na naramdaman ko yung acceptance muli ni Lord, na niyakap niya ako, doon ko naranasan yung hinugot lahat ni Lord, yung hatred, yung loneliness, yung rebellion, yung hurt sa aking buhay. That's the moment I surrender my life. Napatawad niya ang kanyang ama at sinunod ang payo nito na bumalik sa Japan para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. At sa pagkakataong ito, nakakilala siya ng mga kapatiran sa pananampalataya at sama-sama silang lumago sa Panginoon. Napangasawa niya rin ang kanyang matalik na kaibigan na isang Hapon at nabiyayaan ng mga anak. Kung dati siya ay isang entertainer, ngayon siya naman ay nagpapagamit sa Panginoon bilang isang Pinoy preacher sa bansang Japan. Yung pong pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon, wala pong kaparis yun. Now, I found Jesus again in my life. I found my purpose dito sa Japan. Ibinabahagi niya ang salita ng Diyos sa mga kabataang Hapon at maging sa mga kapwa niyang OFW. Patuloy din niyang ipinapamalas ang kanyang talento sa pag-awit, pero ngayon, ito ay ginagamit niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lisa grew up in a home where she was not loved. In fact, the father that she looked up to, who was supposed to nurture her and care for her and love her, she got the complete opposite. She was so hungry for love until she met the one and the greatest lover of all time, Jesus Christ, her Lord and her Savior. That's when her life completely changed. Kayo, malungkot din ba ang kanta ng buhay mo? Have you gone through hardships, traumas, and challenges that have wounded your spirit, scarred your memory, left your heart broken in so many pieces? Alam mo ba na nung namatay si Jesus sa krus, alam na niya ang pagdaraanan mo. Inako niya sa kanyang katawan ang lahat ng sakit, sama ng loob, at kahirapan na mararanasan mo. He gave His life in exchange for your life. If you receive Him in your heart now, as Savior and as Lord of your life, bibigyan ka niya ng bagong panimula. Buhay na ganap at masaya, tulad ng ginawa niya para kay Lisa. It all begins with a simple prayer, a prayer of faith, believing in what Jesus did on the cross 2,000 years ago. He did for you now, and He can change your life. Let's come to Him and pray. Let it be the prayer of your heart. Just say, "Dear Jesus, growing up, I have never experienced love. I was so hungry to be loved, to be cared for, to be nurtured, to be hugged. I never got that. Lord, and in my searching, you found me. And that was the greatest find in my life. So right this moment, I bow my knee and I humble myself and I submit totally to your love. Your love has captured my heart. My heart is yours. So I invite you now to be Lord and Savior of my life. Kayo na po ang in charge sa buhay ko. Starting today, my life is yours. Thank you for dying on the cross. Thank you for paying for all my sins and taking away my shame and giving me today a brand new life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas,
At kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location. At ipadala yan sa 0998-590-0620 O mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Monte Carlo grew up with his aunt so poor. He never dreamed that he would ever get to go to school just like his other friends until Operation Blessing adopted him as one of their scholars in the Back to School program. Mapuputol na po sana yung pangarap ko doon, yung after senior high, pero nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing kasi sila po yung naging tulay para madugtungan po yung pangarap ko. Monte Carlo graduated with a degree in education majoring in general science. Furthermore, one of his classmates was used of God to reconcile him with his 3 siblings. Ito na yung pangarap ko na makapaglakad na kasama yung pamilya ko. Ayun, napatunayan lang na not one good promises of the Lord have failed, all came to pass. Your partnership has changed the destiny of Monte Carlo for good. Kaya thank you so much for giving to God's work through CBN Asia. God bless you. Sa mother's side, they're very religious. Marami sa kanila involved sa spiritism. I saw them practice yung mga belief nila. Nung bata ako, I just find them amusing. On the other hand, yung father's side ko, indifferent sa religion, sa faith. Mas malaki sa akin influence siguro yung father's side. Not because they were influencing me to become atheist. It's more of, hindi kasi kami pinalaki sa religion. Hindi active ang conversation sa dinner table. As young as 6 or 7 years old, sinimulan ko na i-ask yung question na yan. Is there really a God or not? Sa case ko, pag nagtatanong ako, madalas kong marinig na sagot is masyado pa akong bata para itanong. Dahil sa paniniwalang ito, lumaki si Mel na tila baluktot ang konsepto ng tama at mali. Nung may nag-warn sa akin na aabangan kita sa pag-uwi, siguro dahil hindi ko sila pinakopya. Instead of escaping, I confronted the problem head-on. Kasakitan kami. Nung bata pa ako, I made it a mission in my life. Ibubuli ko yung mga bully. Nabawasan ng isang bully, nadagdagan din naman ng isang bully. Which is, ako yun. I think yun yung result ng wala kang clear concept of right and wrong. Mas naging masidhi ang mga tanong sa isipan ni Mel, bunga ng isang pangyayari. Nung namatay yung lolo ko sa mother's side, since kalaro ko lolo ko, every time na pupunta ako sa province, nalungkot ako. Ang tanong lang sa akin na na-create is, patay na nga ba talaga siya? Or is there really such thing as an afterlife? Ni-revisit ko yung question na, is there really a God? Hanggang sa Na-fascinate ako sa idea ng death. At the same time, natakot ako. Ayokong mamatay na hindi ko nalalaman yung meaning and purpose. At nabalita ko rin na namatay yung lolo ko in sleep. So dahil doon sa mga thought na yon, naisip ko, naku, ikaw mamatay din ako habang natutulog. Kung takot ka mamatay, dapat takot ka rin matulog. Pini-prevent ko matulog. Nakaupo lang ako. I know it's silly, but yun yung reality ko that time. Wala akong hope kasi wala akong answer. Kaya lang ako nakatulog, pag pagod na ako, pigilan yung tulog. So pagising ko, tuwan-tuwa ako na buhay pa ako. The painful part of waking up was there's no one to say thank you. nang wala siyang masumpungang sagot sa gumugulong mga tanong sa kanyang isipan. Out of arrogance, since gusto ko talagang i-reject na yung idea na there is a God, yung binigay nag-Bible dati sa school, pinunit ko yung pira-piraso. Ngunit sadyang di niya matatakasan ang pag-ibig ng Diyos. May classmate ako, and the rest ko, follower siya ni Christ. O Christian siya. Ba't kilala ko kasi itong tao na ito? Salbahe,
So nagulat din ako, nagbago. Gusto ko man siyang awayin. I find them weird. Kasi they always talk about Jesus. Nakita kong gusto ko sa kanila, sincere yung love nila for one another. Isang imbitasyon ang di niya natanggihan. Pagdating ko sa room, nagpakilala yung Bible teacher nila. Sabi niya, alam niyo ba ang magandang balita or ang good news na dumating si Jesus? Good news about those sa mga tao, hinahanap nila kung bakit sila nandito, meaning, purpose. I felt cheated. Kasi baka may nasabi ako, kinutsaba yung teacher, na-introduce sa akin si Jesus bilang Son of God. May narinig ako splashes of water. Tingin ako sa paligid, wala naman. Kinabahan ako. Ang sunod kong na-experience, naamoy ko yung amoy ng dagat. Tapos may naramdaman akong fresh breeze of air dumadaan sa mukha ko. And out of desperation, bumulong ako. At sabi ko, God, is that you? Sige, i-dare ko yung sarili ko maniwala sa Kanya. At nung sinabi ko yon, yung bigat, na parang bit-bit ko, tsaka yung masikip sa dibdib, parang lumuwag. Sa sandaling yon, nalapit na si Mel sa kasagutang matagal na niyang sinasaliksik. Kasabay ng patuloy na pagbabasa niya ng Biblia ay ang paglalim ng kanyang relasyon sa Panginoon. Ang pag-ibig na tinamo niya, naging kapansin-pansin sa kanya. Bago ako graduate, in-advise ako nung nag-share sa akin ng gospel na I should make peace before I leave. So lahat ng inaway ko, nilapitan ko at I made peace. Sa ngayon, ilang dekada nang nagtuturo si Mel sa mga bata ng kabutihan ng Diyos na bunga ng kanyang mga pinagdaanan. Nakita ko yun na importante rin na ini-entertain natin yung questions ng mga children. Pag hindi natin in-address yan, lalakas sila na may ganyang question at kung saan-saan lang nila makukuha yung sagot. Sa dami ng kanyang hinahanap-hanap, sa mga tanong na bawat araw ay nadaragdagan, isang sagot ang natagpuan ni Mel. Hindi lang pala meaning and purpose yung nakita ko kay Christ, but every yearning ng human heart. How amazing is that? Mel's life completely changed. From a bully beating up people to someone who is a peacemaker. All because at that Bible study, he said to himself, I dared to believe God, that He is real and that He loves me at meron siyang plano para sa akin. Totoo, may plano ang Panginoon para sa atin lahat. My friend, have you also wondered if there is a God? At kung totoo siya, does He really care about you? Will He get personally involved in your life? Well, Mel discovered that God is real and His presence can be felt. And one way is through the miracle of His healing touch. If we come to Him in prayer, Jesus can touch us and heal us, body, mind, soul, and spirit. Whatever it is you're going through in life. So let's join our hearts in faith and ask Him to release His healing power over you right this very moment. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, you now see with your loving eyes every single one that is praying, every single one that is desiring and believing to receive a healing touch from you. Lord, you said that you were bruised for our transgressions, you were crushed for our iniquities, and the punishment that brought us our peace was upon you. And by your wounds, we are healed. So right this moment, release your healing touch. In the name of Jesus, let your kingdom come. Let your will be done upon every single one that is suffering physically, emotionally, spiritually, those that are shackled in chains of vices, of drugs and alcohol. Even so now, you are breaking those chains in their lives in the name of Jesus. Those that are stricken with different diseases, even now you're releasing your healing touch upon them. Be healed completely in the name
of Jesus. There's someone watching right now na meron kang growth just below your neck. There's a tumor that is sitting on your pituitary gland. The Lord is melting that tumor this very moment. Receive your healing, kapatid, in the name of Jesus. Someone with a severe ear infection on your left ear and your hearing is totally blocked, the Lord is unblocking that left ear and you're beginning to hear and that pain is going away. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone having respiratory infection, you're having difficulty breathing, the Lord is releasing now and revitalizing your lungs and you're able to breathe normally and just receive that peace from the Lord this very moment in the name of Jesus. Someone praying, trying to raise money for tuition fees for your children, 2 of your children. The Lord says to you, I am your provider. I'm opening a door that will amaze and astound you. Receive that by faith in the name of Jesus. Amen and amen. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Join CBN Asia in proclaiming Christ and transforming lives through television production. We are now accepting applications for the following positions: production assistant, researcher, segment producer, market researcher, spot producer, cameraman. Send your resume to jobs@cbnasia.org. You know, I have a favorite verse. It was written by the Apostle Paul. He said that God works all things together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. That's exactly what Jesus did for Crisia Yuson. Let's watch her story. Namulat sa layo si Crisia, subalit salat naman sa atensyon mula sa kanyang mga magulang. Dahil dito, naghanap siya ng atensyon sa labas ng bahay. Sa isang iglap ay ninakaw ng sakit ang marangya nilang buhay. Walang trabaho ang daddy mo. Ako rin walang trabaho. Dahil ako mag-aalaga sa daddy mo. Kailangan mong magtrabaho para makatulong. Tumayo si Crisia bilang responsableng anak. Napagod siya, kaya naman hinanap niyang muli ang saya sa piling ng alak at barkada. Lingid sa kanyang kaalaman, ang gabing iyon ay hakbang sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Nakita ko na lang na lalaki, nakapatong siya sa akin. So, wala pa rin ako sa wisyo kung bakit siya nakapatong. At the same time, so parang naalimpungatan ako. The next time na nalala ko na lang is nakahiga ako dun sa banyo na wala akong saplot, tapos nakabukas yung pinto. Pero hindi pa rin nag-sink in sa akin ano nangyari. Hanggang sa mapagtantunan niyang ginahasa nga siya. Na-realize ko na ang dumi-dumi ko, anong ginawa sa akin. I felt like worthless, para akong basahan na alam mo yun, na ginamit. Etong sakit na to, hindi ko kaya. It has to end. Subalit sa halip na katapusan at kawalang pag-asa, nagpakatatag si Crisia. Nakapag-decide kami na mag-file kami ng case dito sa lalaki. So parang hindi ako natatakot kasi dito ako lumaki sa UAE. Sa panahong ito, may nag-imbita naman kay Crisia sa simbahan. I just went dun sa kwarto and then dun ako lumuhod at umiyak na and repented to the Lord na lahat ng ginawa ko
And now, I am accepting you as my Lord, my Savior, my King. Ikaw muli yung maghari sa buhay ko. I felt the mercy, the love of God talaga fell onto me. So, nung naramdaman ko yun, excited na ako. Sabi ko, Lord, anong gusto mong gawin ko? At sinabi niya, patawarin ng lalaki. Look into his eyes. Sumunod si Krisha sa sinabi ng Panginoon sa kanya at sa kanyang pagtingin sa mata ng lalaki, napatawad nga niya ang taong sumira ng kanyang dangal. Subalit makalipas ang 1 taon ay nabaligtad ang mga pangyayari sa hatol ng kasong rape na kanyang isinampa. Kasi nabaliktad na ako. So I am not the victim anymore. I am the second accused. Ang naging kaso ko po, hindi na siya rape. Ang naging kaso ko is boyfriend case. And this boyfriend case, sa Dubai lang siya because of Sharia law. Yun yung mga, alam mo, yung mga hindi kasal na nagsasama. So sa kanila bawal kasi yun. Sa kabila ng madilim na bahaging ito ng kanyang buhay, naging daan yon upang maibahagi sa kapwa preso ang pagmamahal ng Panginoon. Patuloy niyang pinanghawakan ang sinabi sa kanya ng Panginoon. 1 Corinthians 9:15-27 about Paul saying that I will preach, sabi ni Paul, I will preach the gospel voluntarily. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sa mga Hudyo, magpapaka-Hudyo ko para ma-share ko yung gospel. Kahit sa mga mahihirap, magpapakahirap ako para ma-share ko yung gospel. 1 buwan ang nagdaan at nakalaya si Krisha kaya naman bumalik na siya ng Pilipinas. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalusugan ng ama, nailihim niya dito ang mapait niyang karanasan sa loob ng 2 taon. Upang ganap na makalaya sa bilanggo ng nakaraan, naglakas loob siyang harapin ang ama at ilahad ang katotohanan. Anak, though hindi ka showy, pero alam ko, nararamdaman ko kung gaano mo kami kamahal. And may nangyari sa akin, Daddy, sa isang party, may naglagay sa inumin ko, hindi ko na siya didetalye, pero Daddy, na-rape ako. Na-rape siya? Pinagkatiwalaan ko. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. At sa kabila ng lahat ng naramdaman ko na kahit kahihiyan, niligtas ako ni Lord sa kamatayan dahil naalala mo, sabay tayo umiinom ng gamot noon nung may sakit ka. Ayun, ininom ko lahat yun. Importante, buhay yung anak natin. Ito siya sa talim natin. Diba? Hindi tayo sa ng Diyos. Diba? Ang ganap na kalayaang tinatamasa ni Krisha ngayon ay ibinabahagi rin niya sa mga taong nasa kulungan. Ako na syempre na nakaranas din noon na magbigay at magpahayag ng may pag-asa pa, na hindi huli ang lahat, na hindi natatapos sa rehas ang buhay mo. Kung hindi, natatapos yung buhay mo dahil sinuko mo sa Panginoon. Gaano man kasakit, gaano man kadilim ang isang bahagi ng buhay na tinahak ni Krisha, nagliwanag yon sa piling ng Panginoong Hesukristo. All throughout na napagdaanan ko, hindi ako natakot kasi alam kong may ama akong nahawak-hawak ako na kailanman hindi ako iiwan hanggang sa loob ng kulungan. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. We have many OFWs who have probably been violated, maltreated, and denied true justice, like Krisha. Even if you're here in your own home, you may have been abused or molested by members of your own family. And even though no one knows or seems to care, Jesus Christ does. That's why He's also called Emmanuel, God with us. Pangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwan o pababayaan kahit kailan. Here's another promise you can claim from the book of Psalms. Call upon me in the day of trouble. I shall rescue you, and you will honor me. God says that if we seek Him with all our hearts, we will find Him. He is close to the brokenhearted. May you feel His loving presence every day of your life. See you all again next week.